Ay, nako, Kuya Kim, kung minsan sa gusto nating mapadali ang bagay-bagay, kumakagat tayo sa mga paraang walang kasiguruhan, katiyakan. At hindi rin mawawala ang mga mapagsamantala, Susan. Marami. Eto nga, ang mga hindi na masaya sa pagsasama ng mag-asawa, rush daw na ipoproseso ang annulment na hulugan ang bayaran. Aba. Yan ang kwentong tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Si Angel, hindi niya tunay na pangalan, naghahangad na mag-file ng annulment dahil sa hindi magandang karanasan sa kanyang ex-partner. During marriage kasi, ang problema ko sa kanya is napakabatugan niya. May verbal abuse pa siya eh. Sinasaktan din niya yung mga bata eh. Sa kanyang paghahanap online kung sino ang maaaring makatulong sa kanyang nais na hiwalayan, dito niya nakilala ang babaeng tinawag naming si Rina na nag-o-offer ng rush annulment. May kakaibang alok sa kanya si Rina, annulment paluwagan? Wow! Monthly payment ang peg, parang hulugang appliances lang. Pero isang araw, matapos makapaglabas ni Angel ng kabuang halaga na 185,000 pesos, bigla na lang daw nag-chat si Rina para sabihin na na-scam daw siya ng kanyang tagalakad ng mga papeles. Naglabas sila sa akin ng mga resibo, then yung ibang dokumento, pina-verify natin sa RTC Manila at saka RTC Pasig na fictitious yung binigay ng mga dokumento. Sa investigasyon, lumalabas na nag-o-offer din daw pala si Rina ng Sharia divorce na paraan ng hiwalayan sa Islam. Ang catch, kailangan daw munang mag-convert ng client sa reliyong Islam para ma-avail ito. Isinagawa ang isang entrapment operation para mahuli ang itinuturong annulment scammer. Makalipas ang wala pang isang oras na pag-uusap, nagkaabutan na ng down payment na nagkakalagang 41,000 pesos. Nanay ko po, bawal ang pag-fixer at lalong bawal po ang pameke ng mga papeles. Layo niya yung bata, layo niya yung bata. Ikaw hindi ka napat ang manahimik kung magulat sa balang ibo. Ano man ang sasabihin, hindi maaaring gamitin, pabor o laban sa'yo. Matapos mabasahan ng kanyang mga karapatan, dinala na ang suspect sa custodial facility ng Bulacan. Dito, kinumpronta na ni na Angel at Monique si Rina. Inubos na yung pasensya ko, di ba? Sinabi ko sa'yo, pinigyan ka hanggang next week. Gawin mo ng paraan yan, or papakulong ka na. Tumagpento talaga. Siyempre, wala naman pong naniniwala eh. Naharap si Rina sa kasong estafa at falsification of public documents. Kung sakaling mapatunayang may sala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Kung kukuha sila na magpoproseso ng kanilang annulment case, yung legit, mag-verify rin sila kung totoo nga yung taong kausap nila. Hindi may kakailang it's complicated ang usaping hiwalayan. Pero sa panahong broken-hearted ng mga biktima, huwag namang abusuhin ang kanilang kahinaan.